Breaking news! Iran umatake sa US base sa Qatar, pero bakit parang scripted ang sagot ni Trump? Ceasefire di umano sa Israel-Iran war, pero teka, alam na raw ng Amerika kung saan nagtatago si Khamenei at ayon kay Trump, easy target. Ang Israel, desididong tapusin siya. At ngayon, Trump biglang may pa-regime change sa Iran? Sino naman kaya ang ipapalit na leader? Pero ito ang matindi. Si Putin ay nag-warning na huwag niyong subukang gumamit ng nuclear weapons. Samantala, sa Asia, China nagpapakasanto. Sila raw ay peace advocate sa South China Sea. Kahit halos araw-araw may ramming, laser at harassment. Ang US Army nagpakitang gilas sa Luzon Strait gamit ang anti-ship missiles na pang Taiwan level na ang range. At habang umiinit ang tensyon, may government official tayong mas piniling manahimik, kaya binanatan na ni Commodore Tariela. In our Constitution, that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US. Ang mga Tsekwa naman, nagpapakasanto bilang tagapagtanggol ng kapayapaan. Pero teka, lahat daw ng ginagawa ng China ay para sa kapayapaan. Pero kung peace ang dala mo, bakit may dala kang water cannon at coast guard na may mga itak? At kung lahat ng bansa galit na sa inyo, sino pa ba ang maniniwala? Isang maling galaw, pwedeng gumuho ang Iran, sumabog ang rehiyon, o magsimula ng panibagong digmaan. At kung kapayapaan nga ang agenda, bakit lahat parang nagpa-practice ng World War III? Mismong si Trump ang nagsabi, "We know exactly where the supreme leader is hiding." At kung gusto raw nila, pwede siyang tanggalin. Not now daw. Pero pag sinabing not now, parang sinabing anytime. Mababasa sa isang napaka-Trump-style social media post. If the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why wouldn't there be a regime change? Boom! Hindi niya tuwirang sinabi. Pero malinaw ang gustong ipahiwatig. Bakit nga naman hindi kung hindi nagwo-work? Si Netanyahu, mas prangka. Khamenei's death will not escalate the conflict. It will end it. Grabe, nakakatakot talagang magalit ang tao na to. Pero eto na ang biglang entrance. Putin, nagbabala na. Anumang US tactical nuclear strike on Iran would be catastrophic. Seryoso. Nagpapaalala si Putin na huwag magkamaling mag-nuke, kahit pa bunker buster. Pero teka, may twist. Ang dalawang leader na may sariling territorial ambitions biglang naging mga Miss Universe candidates for world peace. President Xi said, "Civilians must be protected," while President Putin warned, "A nuclear strike on Iran would be catastrophic." At ito ang irony. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na airstrikes ng US at Israel sa nuclear facilities ng Iran, Trump biglang nag-anunsyo ng ceasefire. Congratulations to both countries for ending the 12-day war. Pero, teka, let's not be distracted. Habang pinag-uusapan ng kapayapaan, may mga plano palang magbuwag ng gobyerno sa Iran. Let's decode the layers. May usap-usapang planong patayin si Ayatollah Khamenei, ang 86 na taong supreme leader ng Iran. Experts warn, if Iran collapses, it won't become a pro-US Disneyland. In fact, baka mas lalong humigpit ang mga susunod na leader. Ayon sa bagong report ng Xinhua Institute,
Yes, yung government-owned think tank nila nag-release ng report na titled Making the South China Sea a Sea of Peace, Friendship and Cooperation. Sounds noble, right? Parang pang-miss you lang ang sagutan. World peace daw gusto nila. Sa report na ito, sinasabi nila na China has always been a steadfast advocate, promoter, and guardian of peace and stability in the South China Sea. Wait, guardian daw? Oo na lang, para matapos na. Sabi pa nila, gusto nilang gawing Sea of Peace, Friendship, and Cooperation ang South China Sea. Wow! Peace? Yung klase ng peace na may pang-laser sa mata ng Coast Guard natin? Friendship? Teka lang, di ba may mga friendship kayo dito sa Pinas? There is nothing as West Philippine Sea. Kaya nyo yan, China. Baka next time, kayo na rin ang advocate ng human rights at freedom of navigation. Go, girl! Pero habang busy sila sa paggawa ng PowerPoint tungkol sa peace, ang Amerika naman di na nagsasayang ng oras. Missile agad ang sagot. Ang US Army ay nag-deploy ng High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS sa Luzon Strait during recent exercises. Hindi lang basta exercises ha. They're developing critical HIMARS munitions that are capable of striking moving maritime and land targets. Lieutenant Colonel Alex Mullen from 1st Multi-Domain Task Force clearly stated, these munitions, coupled with relevant positions in the Indo-Pacific, set conditions for the U.S. Army to provide a highly mobile maritime strike capability in a territorial defense scenario. Territorial defense scenario. Yan ang key phrase dyan. But here's where it gets interesting. Ipinakita ng US Army ang precision strike missiles na kayang tamaan ng moving ships hanggang 1,000 kilometro. Hindi ito pang display lang. Tested, proven, ready to fire. But wait! Kung papayag ang gobyerno natin, iiwan daw nila ang Typhoon missile launchers sa Pilipinas. Oo, yung kayang tumama kahit wala sa radar ang kalaban. Sabi ng US Defense Official, kung sumasang-ayon ang gobyerno ng Pilipinas dito, sasabihin ko na ang sagot ay oo. Bakit? Kasi, ang Pilipinas ngayon parang parking lot ng mga missile system. May NMISIS pa. May stealth missiles na may deadly range. Pero tingnan ninyo ang reaction ng China. They warned na it brought huge risks of war into the region. At habang ang buong mundo ay nagkakaisa para pigilan ang bangag na kapitbahay, may ilang opisyal tayong parang busy sa ibang bagay. Kaya nga hindi napigilan ni Commodore J. Tariela ang sarili. Sinabi niya sa Independence Day, "Let's not surrender our freedom to traitors who remain silent in the face of China's aggression." Paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? At oo, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Yung mahilig sa photo op, pero parang nauubusan ng hininga pag West Philippine Sea na ang pinag-uusapan. Isipin nyo mga ka-Pulse Point, may gera sa Ukraine, may gera sa Middle East, may nalalapit na gera sa ating karagatan, yung tipong kahit malapit na ang end of world. Abay, busy pa rin sa pagiging clown ng ibang mga politiko.
Yang si Tariela, hindi yan basta-basta nagsasalita. Veteran yan ng maritime conflicts at alam niya ang tunay na nangyayari sa ating karagatan. Ang tanong, bakit may mga opisyal tayong mas vocal sa political drama kaysa sa aktwal na crisis ng ating soberanya? Kami ang Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Kapag gulo na ang sumabog, sino ang kakampi natin talaga? At sino ang tatakbo? Iiwan tayo at magtatago sa neutrality. Ikaw, anong tingin mo? Totoo ba ang kapayapaan na to? O bahagi lang ng script para sa susunod na giyera? Comment mo sa baba. Kasi dito, ikaw ang bida ng katotohanan.